Julie, ano ba ang ibig sabihin ng deklarasyong ito? Sheryl, sa ilalim ng State of National Energy Emergency, nangangahulugan daw na may banta o kakulangan na sa supply ng enerhiya ng bansa. Sa ilalim ng Executive Order 110 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi, iniutos ang pagbuo ng Uplift Committee o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Pangungunahan ito mismo ng Pangulo habang mauupong miyembro ang Executive Secretary, mga kalihim ng DOE, DOTR, DSWD, DA, DOF, DepDev at DBM. Titiyakin nilang tuloy-tuloy at sapat ang supply ng enerhiya, langis, pagkain at iba pang basic commodities. Itatalaga naman sa concerned government agencies ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng subsidy at cash assistance. Maging ang pagpapalawig sa mga programa para sa public transportation, gaya ng libreng sakay program at pagbawas o pagtanggal ng toll fees. Inatasan din ng DTI na maglatag ng programa para matiyak na magtutuloy-tuloy ang maliliit na negosyo o MSMEs. Ang DOE, pinabubuo na ng mga hakbang para mas makatipid pa sa enerhiya. Inatasan din ng ahensya na aksyonan ng hoarding, profiteering at supply manipulation para pangalagaan ng mga consumer. Ang pondo para sa lahat ng ito magmumula sa kasalukuyang appropriations o alokasyon ng implementing agencies. Tatagal ang State of National Energy Emergency ng 1 taon. Cheryl, hindi natalakay sa batas yung posibleng pagbawas o suspension sa excise tax sa langis. Pero inaasahan natin or umaasa tayo na kabilang yan sa matatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakatakdang pagharap niya sa media ngayong hapon at maging yung paglalatag ng iba pang aksyon ng pamahalaan sa gitna nga ng State of National Energy Emergency. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.